Good morning, Sir Benjo. Yes, Sir Bong. Good morning. No, ang aking principal. Alam mo, Sir Benjo, kwentuhan muna tayo. Galing ako sa La Paz, Tarlac nung Sunday. Kasi namatay yung cousin ko. Marami akong marami akong mga pinsan at teachers. Sabi sa akin, Kuya Bong, boss ka pala ni Benjo. Somehow din pala, Sir Benjo, nakaka-proud din bilang principal. Teacher kita, teacher ka namin sa Caloocan High School, yung national president ng Teachers Dignity Coalition. So, batiin natin yung mga kamag-anak kong guro sa La Paz, Tarlac. Yes, nakapunta na ako dyan sa La Paz, Tarlac. Talaga? Yes, nakapunta na ako dyan. Anong school? Hindi ko sure kung La Paz Central o La Paz National High School. Pero matagal na yun. Tsaka district event yan. Siguro matagal na bago pa nag-pandemic. So, yes, marami pa lang. Oo, batiin natin mga kapatid natin dyan sa La Paz, Tarlac. Lalo na yung mga kamag-anak na Sir mga Ronquillo. Mga Ronquillo. Nga pala, di ba? Ang La Paz ay Kapampangan pa yan. Oo, Kapampangan. Maya Pabengi, mga kapatid natin, mga kapatid dyan sa Tarlac. Sir Benjo, puntahan na natin yung topic natin. Maya Pabengi. Maya Paabak to. Oo, nga ako. Dati, Sir Benjo, fluent ako sa Kapampangan, pero ngayon nakalimutan ko na. Kasi nung dumating kami sa Tala, tinutokso kami dahil doon sa punto namin. Yun ang mahirap Sir Benjo, puntahan na natin yung topic natin ngayon, yung medical allowance. Sir Benjo, ano ba ang interpretation nyo kung paano ito matatanggap o ibibigay sa atin mga guro? Kasi merong interpretation ng Division Office. Sa TDC, anong interpretation nyo? Paano ba natin sabihin? Ibibigay? Ma-avail ng guro? Ang sinasabi dyan, release, in fact, immediate release ang pinapanawagan ng ating DBM Secretary Amena Pangandaman, last week, di ba? Yes. Pero may galit na nga siya, di ba? Ibigay nyo na yan. Yes. Parang awa nyo na. Napanood siya. Sabi niya, di ba? So, ang sabi niya na ibigay na, nasa framework pa rin, nung Executive Order 64, which is HMO type, yung default, di ba, na ibibigay po sa atin. So, hindi siya maibibigay ng cash, Bagamat, continuous yung ating appeal. Meron na tayong 3 sulat sa Malacanang regarding this, At ang huli nga ay sumulat tayo sa Malacanang and DBM. Kasi binigay na ng Malacanang sa DBM yung sulat natin at DBM ang kausapin. Anong gusto nyo mangyari? Anong gusto nyo mangyari? Well, ang gusto natin, ibigay na lamang ito ng cash. Payroll release. Diba? Hindi dahil ayaw natin ng HMO. In fact, Sir Bong, mas maganda naman talaga HMO. Pero dapat itong paghandaan. Ngayon, ilang buwan na lang. Sabihin pag binigay, so ibig sabihin na hindi na makakompromise ng teacher na mag-issue pa ng mga HMO proof? Hindi ganon, hindi ganon. Kung ibibigay sa'yo ng cash, diba? Pwede ka talagang bumili ng HMO, bahala ka. Kung hindi mo ibili? Hindi ka makakakuha sa susunod, That's not clear, doon sa ating guidelines. Pero ang sinasabi nga namin dito, dapat payagan yung mga teacher doon sa medical reimbursement. Halimbawa, nagpa-check up ka o bumili ka ng gamot or whatever, di ba? Kasi yun naman yung intention nito di ba? Ako naintindihan natin yung gobyerno kasi hindi naman maaari magbigay na wala kang, lalo na itong medical allowance, hindi maaari magbigay na wala kang sort of proof na ginamit mo siya doon sa Sir Benjo, medical. Ibig sabihin pareho kayo ng thoughts ng Division Office na dapat may HMO? Hindi naman, Hindi naman, Kasi ang position ngayon, ng Department of Education, talagang HMO. Tayo naniniwala tayo sa TDC kahit walang HMO, dapat ito ibigay na ngayon. Immediately. Kasi 4 na buwan na lang we only have September, October, November, December. Yes. Diba? So, ibig sabihin, paano to? Kapag hindi ito nabigay ng cash o binigay ito ng HMO, ano yung magiging coverage ng HMO? Kaya ang panawagan natin, Sir Bong, sa mga division, gayahin nila yung vegan. Yung vegan, binigay ng cash And to follow yung mga proof kung ikaw ba ay bumili ng HMO o ikaw ba ay merong resibo tungkol sa iyong medical expenses. Kasi ang magkakaroon ng problem diyan yung Division Office kapag hindi nila na-release, paano yung liquidation nito, Exactly. Paano nga naman paano nila i-liquidate yan, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa yata nakakakuha, talking about Caloocan, hanggang ngayon, hindi pa yata nakakakuha ang Caloocan kung anong HMO doon sa group availment. Kasi Sir Bong, take note, yung group availment ay Division Office yung magpapacilitate yan.
Diba? Pero pwede naman tayo mag-individual availment. Pero in fairness sa division office natin, Sir Benjo, parang nagkaroon na ng mga bidding at may mga offer na yung mga HMO provider. Well, pinapalis na lang. Well, binibigyan na lamang na hanggang katapusan ng ng August. Ang ating film, batay doon sa usapan kahapon sa DepEd at DBM. Hanggang August 30, kinakailangan maayos ito. Oo. Kaya yan yung ating actually I tried reaching our SDS pero nasa Cebu yata siya. Pero mag-uusap kami, shout out ko lang yung ating mahal na Superintendent Ma'am Karandang. Oo nga. Diba? Nasa Cebu, medyo busy yata, no? Pero mamayang break ay magtatawagan kami sa telepono and we will offer this serbong, no? Kasi baka naman pwede sa Caloocan itong gawin. Sir Benjo. Sige, pasensya ka na Sir Benjo. Pwede ko bang sabihin sa iyo yung interpretation ng division office kasi umattend ako ng orientation. Yes, sir. Tingnan mo kung mag-agree ka, no? Sabi nila, isa sa way para ma-avail ito ng guro ay yung group availment. Sabihin, hindi na ibibigay kapag ang guro, ang prepare niya ay group availment, hindi na ito i-release ng division office because yung division office na ang kukuha ng group HMO para sa lahat na wala pang HMO. Sir Benjo. That's the rule. That is part of the rules actually, no? Yun yung group availment. Division office yung magtatransact, division office yung magpapacilitate. Yes. Diba? And then we have the second option. Yun yung individual availment. Na pwede natin gawin. Sabihin ko. Na pwedeng, So dahil sabihin ko muna yung sa division office. Yung pangalawa is, meron ka ng HMO dahil probably ikinuha ka ng anak mo or nag-avail ka ng matagal na panahon. Now, ay ipapakita mo lang yung card mo ng HMO, ibibigay sa iyo yung 7,000. Yes. Yes. At hindi mo na yun kailangan i-liquidate kasi dati ka nang meron. You don't need to liquidate actually. Diba? At kahit magkano pa yung amount ng HMO na yan, bibigay sa iyo 7,000. Yes. Kung more than 7,000, 7,000 lang. Kung less than 7,000, hindi mo bibigay. So, tama yan. Agree ka doon? Yes, sir. Yan yung tama. No? Tama doon sa base sa guidelines. Di ba? Yun yung tinatalakay ko ito nung mga nakaraan. Yun yung isang paraan para makuha mo yung tinatawag natin na cash. Meron pa yan sa group sa individual. Sa individual, sabihin ko sa'yo, Sir Benjo, ito rin yung diniscuss sa atin na pwede mong kuhanin yung 7,000. Pwede mong ibigay sa'yo kung i-request mo, provided na after a month, ay o kaya within the period of 1 month, is kung tama ako sa aking narinig, Sige. Interpretation, na dapat makakuha ka na ng HMO at ma-present mo yung iyong card or policy ng yung HMO. Yung 1 month period, hindi naman yung clear, no? Basta meron. Kasi ang HMO supposedly ay 2025 Pwede mo siyang i-claim kung gano'n ang yung magiging Yes, 7,000. 7,000. Kahit wala ka. Basta interesado kang kumuha. Yes. Kumuha kang mag-isa. Actually, ang pwede nga gawin natin dyan, mga eskwelahan ang makipag-transact. Diba? Ganun nga sana. Individual. Alam mo, Sir Benjo, may naririnig ako na HMO provider na nagpo-provide ng... Kasi ang sabi naman ng division office, kung makakuha ka ng HMO provider na 1,000 o 2,000 lang, hindi mo na kailangan i-liquidate yung buong 7,000. Yes. At hindi na kukuhanin sa iyo yung sobrang 5,000. Yun ay sa iyo na. Yes. Kasi ang kailangan lang naman na proof ay yung card, Sir Benjo. Resibo, card, contract, yun lang mga kailangan. Kaya kung makakuha ka ng 900 lang, may tumawag sa akin, 900 lang daw, pwede na ba yun? Yes, meron yan. 999 daw. Pwede yan. Kunin mo yung may resibo ka, present mo sa division office ninyo. Card yung hinihingi ng division office eh. Yes, any of those. Diba? Card, contract, or OR. Diba? Kasi ito, this is intended for the home deal Sir Bong. 4 months remaining. Diba? So, sayang naman kung magbabayad ka ng 7,000 for the remaining 4 months. Diba? Yung ganun. Ngayon, ang gusto lang naman natin dito, sana sa susunod ay mas maging maayos. No? At ngayon, dahil nga sa sitwasyon, mas maganda, mas practical, ibigay na lamang ito ng cash. No? At saka na lamang yung mga resibo reimbursement. Sir Benjo, panghuli natin, kasi matagal niya nang dinidiman itong medical concern ng ating mga guro. Tingin nyo, tama ba itong programa na ito na ibinigay ng gobyerno, na ginawa ng gobyerno, na magkaroon tayo ng 7,000 pesos yearly para sa HMO, o meron kayong naisip na iba? Well, okay lang na namin. Wala namang problema dito. No? Pero it should be treated as an additional.
no, doon sa atin. Halimbawa, kasi hindi naman mako-cover niyan yung dialysis eh. Di ba? Well, I assume, di ba? Hindi niyan i-cover yung dialysis. Hindi niyan i-cover yung chemotherapy, di ba? Regular yan. Di ba? Yung mga ganong mga uri no, ng mga treatment no, sa ating mga manggagawa, sa ating mga empleyado. Sir Bong, meron kasi tayong Magna Carta for Public School Teachers. At yung Magna Carta for Public School Teachers, napakaliwanag ng sinasabi niya. Dapat yung annual physical examination or medical exam covered niyan, ano? Dapat binibigay ng libre. Pangalawa, kapag ka nakita na may sakit yung teacher, dapat ipapagamot siya ng gobyerno. 'Di ba? Pati yung treatment at medication dapat ay sagot ng gobyerno. Eto hindi ito special eh. No, hindi ko sinasabing special tayo mga teacher, but we have that special law which is the Magna Carta. Diba? So dapat on top of Magna Carta ay meron pa tayong medical allowance kasi ito ay binibigay sa lahat ng empleyado ng gobyerno, hindi lamang naman sa atin. Ha? So beyond this, no, sana meron pa, no? Halimbawa, mas maayos na PhilHealth coverage, mas maayos na PhilHealth system. At kung sakasakali nga, dapat may ospital para sa ating mga guro. Di ba? We are 1 million strong in the Department of Education. Di ba? Kung yung AFP at yung uniform personnel merong sariling ospital, nandyan sa Viluna, bakit tayo wala? Mas marami nga tayo, in fact. Yun po yung ating mas malaking demand. Okay, well said. Sir Benjo, hindi na kita abalahin pa kasi magtuturo ka pa sa klase, no? After nitong lunch natin. Hindi, test ngayon. Sorry. Thank you very much. Sige, sir.